Bukas ng hapon inaasahang magla-landfall ang Bagyong Glenda. Alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Dahil nga sa paglapit at paglakas ng Bagyong Glenda, itinaas na ng Pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 3 dyan sa probinsya ng Catanduanes. Ibig sabihin niya na yung hangin na mararanasan dyan ay kaya na talagang gumiba ng bahay at magpatumba ng malalaking puno ng kahoy at malaki ang magiging epekto nito sa agrikultura. Signal number 2 naman dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, kabilang na ang Burias at Ticao Island, Sorsogon, Albay, Marinduque, southern part ng Quezon at sa Visayas ay Northern Samar. Sa signal number 2, yung maliliit na puno ay pwede ring mabuwal at yung mga bahay na gawa sa kugon at yung mga yero ay pwede nang matuklap. At doon sa signal number 3 at number 2, Jessica, yung storm surge o yung pagtaas ng karagatan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa coastal areas, yan yung pinag-iingat natin dahil nga posibleng maging maging isang ganap na typhoon itong binabantayan nating tropical storm na si Glenda. Signal number 1 naman sa mga probinsya ng Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Lubang Island, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, dyan sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora, Northern Quezon kasama ang Polillo Island at dito nga sa Metro Manila. Yan ay sa Luzon at sa Visayas, Eastern Samar, Samar at Biliran Island. Kapag signal number 1, yung hangin yan ay makakapagpatumba ng maliliit na puno at yung mga bahay na gawa sa kugon ay pwede pong masira. At yung lahat ng mga lugar na mayroong signal, maging IM ready rin po sa flash flood at landslides. Yung pong mga nasa ilalim ng storm signal number 1, number 2 at number 3. Bukod sa mga lugar na nabanggit, mataas din ang alon dyan sa eastern seaboards ng northern hanggang dyan sa may Central Luzon at sa buong Visayas. So yung pong alon dyan ay malalaki kaya delikadong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Glenda, 470 kilometers sa may silangan, timog silangan o east-southeast ng Vera, Catanduanes. Nasa 110 kilometers per hour na ang daladala nitong hangin at may bugsong aabot naman sa 140 kilometers per hour. Mabilis ang kilos nito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At sa taya ng Pag-asa, bukas po ng hapon, posibleng maglandfall ang Bagyong Glenda dito sa may probinsya ng Albay at sa araw ng Miyerkules, umaga po ay posibleng dumaan mismo o tamaan tayo ang Metro Manila at sa hapon naman ng Miyerkules ay posibleng nandito na yan sa may West Philippine Sea o kalalabas lamang ng Luzon, papunta na nga ng karagatan. Katamtaman hanggang sa matinding ulan ang daladala nitong Tropical Storm Glenda dyan po sa mga lugar na daraanan ito. Kaya mga puso, maging handa tayo. So yung pong kulay dilaw na yun, na kulay pula na tumatakip halos dito sa Southern Luzon, Bicol Region at ibang bahagi ng Visayas, yan po yung mga ulan na daladala nitong inaantabayan nating bagyo. At ngayong gabi, mararamdaman na dito sa Bicol Region ang ulan na daladala ng bagyo. At bukas naman ng umaga, magiging maulan na rin dito sa may Southern Luzon, lalo na yung may Quezon Province, ibang bahagi ng Laguna. At hapon naman po, mararamdaman na dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, yung ulan na daladala ng Bagyong Glenda. Asahan na rin ang ulan dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw, lalong-lalo na pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes na kung saan dumaraan o nakaraan na po yung bagyong si Glenda. Jessica? Okay, so Mang Tani, parang tama ho yung ginawang announcement na this early ng maraming eskwelahan sa Metro Manila and the Southern Luzon area. Tama ho, Mang Tani, kasi bukas ng hapon, batay po sa inyong forecast, ay tatama na ho ito, magiging maulan na rin bukas. Tama yun, Jessica. At yun ay kung hindi magbabago kasi may katulinan itong binabantayan nating bagyo. Kaya bukas ay tatawid yan dito sa may Bicol. Kaya dapat dito sa Metro Manila, kahit na po hindi pa natin nararamdaman yung ulang daladala ngayong magdamag, Jessica, hanggang bukas ng umaga. Pero pagdating ng hapon habang lumalapit yung bagyo, ay talagang unti-unti na mararamdaman natin yung
pagsama ng panahon. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang bahagi pa ng Southern Luzon. Lalakas pa ho ba ito, Mang Tani, kahit mabilis po? Pero ngayon 110 to 140 na po yung range ng kanyang hangin. Lalakas pa ho ba ito, Mang Tani? May posibilidad ba, Jessica, na lumakas pa ito? Dahil nasa karagatan pa yan, makikita mo na, dito pa lang yan, papalapit pa lang dito sa may Northern Samar. At mainit pa kasi yung temperatura ng tubig dito. Yung 110, halos 10 kilometers per hour na lang, siya ay magiging isa ng typhoon o yung ganap na bagyo. Kaya yun yung inaantabayanan natin. At posible nga, Jessica, na bago tumama yan sa Albay, kung dyan unang tatama yan, malamang ay isa na itong typhoon. Kaya mas malakas yung hangin na inaasahan natin dito pagtama niya dito sa may Bicol region. Yung ulan na dala-dala nito, Mang Tani, kasi in previous mga pagsama po ng panahon, mabilis hong bahain na rin ang Bicol eh. Yung dalang ulan nito ay mula katamtaman hanggang sa malakas, Jessica. Kaya yung nakikita nating kulay pula at kulay dilaw, malalakas na pag-ulan yon. At buti nga at medyo mabilis yung galaw nito dahil kung mabagal ito at ganyang karami yung ulan yan, talagang asahan na natin yung matinding epekto. Pero ganun pa man, dapat talaga paghandaan natin dahil may dalang ulan itong inaasahan natin. Matinding ulan, yung tinatawag natin na torrential rain, Jessica. Okay, at ulitin lang ho natin kasi naalala ko ho yung inyong sinabi dati, pagka signal number 2 sa isang lugar, lagi hong may possibility ng storm surge, katulad po nung nangyari sa Tacloban, na yung dagat po ay pumasok sa mga komunidad. Pakiulit nga lang ho, Mang Tani, saan-saan po yung may signal number 2 at yung mga signal number 3 areas ho ba, pwede rin po magkaroon ng storm surge? Mas matindi o mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng storm surge kapag signal number 3, Jessica, dahil mas malakas yung hangin at mas direktang maapektuhan ito noong bagyo. So signal number 3, Catanduanes, malaki ang posibilidad na magkaroon ng storm surge, pero muli, yung pong epekto o yung pagkakaroon ng storm surge ay apektado po yan nung coastal slope. So kung yun ay sloping, hindi gentle yung slope, hindi mataas yung posibilidad na magkaroon ng storm surge. Pero pag gentle yung slope ng coast, nandun yung malaki ang potensyal na magkaroon ng pagtaas ng tubig ng dagat. At doon sa signal number 2 na karamihan ay nandyan sa Bicol at dito sa may bahagi ng Northern Samar, ganun din yung mga nasa coastal areas ay maging handa na po kayo kung po pwede nga ay lumikas po kung yun ang magiging pasya ng inyong mga local government o yung mga local disaster coordinating council na lumikas lalo na yung mga nasa coastal area dahil ngayong gabi ay unti-unti nang lumalakas yung hangin hanggang bukas ng umaga na kung saan inaasahan natin na magla-landfall yung bagyo o bukas ng umaga, bukas ng tanghali o hapon dyan sa may Albay, Jessica. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.